This is my real life as a work-from-home person living in Baguio City. Oops, wait lang. Hindi to aesthetic at perfect na vlog. Kaya kung hindi para sa iyo to, mag-scroll ka na lang. Syempre, bago yan, pakita ko naman sa inyo na nag-work ako para maniwala kayo. Nga pala, our life here in Baguio is very simple. Walang cheche bureche. Pareho kami ni Habi na work from home and usually nag-start shift ko around 1 a.m. or 2 a.m. and natatapos ng 8 a.m. I work as a VA and baka isipin nyo na naman na porket VA malaki ang sahod. I've been working from home for almost 5 years and I am a full-time mom as well. I have been living here in Baguio for almost more than 15 years din. So, ang unang lakad namin ngayon mga mommies is pumunta sa Tingi Station. So, from the word itself, tingi-tingi, nagbebenta sila ng mga tingi-tingi na items. And may konting kukunin kasi ako ng mga baking stuff, pang-bake namin ng cookies mamaya. Tara, samahan niyo ako. Around 9 a.m. nung makalabas na kami ng panganay ko, papunta nga dito sa may Tingi Station. Dito kami sa may branch nila sa Kayang Street pumunta kasi mas malapit nga din lang sa palengke para mamalengke na rin kami mamaya. Gustong-gusto kong nagpa-purchase dito kasi nga nakakatipid talaga ako. Dito, binibase nila yung price per gram. So marami kayong pwedeng makuha dito or mabili, especially stuffs that you really need for your kitchen. Like nga yung mga oil, mga spices, ayan, may honey din sila. You can always check their Facebook page, makikita nyo kung ano yung mga stuff na meron sila. Like for me, ang kinuha ko ngayon is mga kakailanganin ko for baking, so I got brown sugar. Kumuha din ako ng 300 grams na white sugar and 500 grams na flour. Aside from that, meron din sila ditong mga snacks, kutkutin, kagaya nitong banana chips. Dahil nga eco-friendly din sila, it's very advisable na magdala kayo ng mga containers or jars for you to be able to put the stuffs na na-purchase nyo sa kanila. Meron din sila ditong paper bags to put the stuffs pero it's still advisable na kumuha kayo ng mga containers nyo. After namin dyan sa Tingi Station, eto diretso kami dito sa may palengke kasi may bibilhin kami na uulamin namin mamayang gabi. Cravings namin to ng isang araw pa kaya eto napabili ako nitong buto-buto. Eto yung buto-buto ng baboy na purchase ko siya for 290 pesos. More than 1 kilo na yon. Tapos kumuha rin kami ng dahon ng ampalaya and black beans na idadagdag namin. Medyo napagod kami kaya ito, napastop over kami dito sa may mabilihan ng mga pang bilo-bilo, ganun ba? Bumili kami muna dyan ng buko juice, 10 pesos ang isa. Tumambay lang muna kami dito ni Kuya Zane while nagpapahinga and iniinom tong buko juice. Naninibago si Kuya Zane kasi nga walang sugar tong buko juice pero at least pinapatry ko sa kanya para masanay siya. Tapos ito nga napadaan kami dito sa isang ukayan dito sa Hanger Market. Napatulala na naman yung mata ko sa mga ukay-ukay na damit. Kaya ito, napastop over muna kami para magtingin-tingin naman ako kung may magustuhan ako. 70 pesos lang naman ang isa. Pero mostly yung mga nandito ay mga t-shirts na plus size. Masyado siyang malaki talaga sa akin. Ukay-ukay is life din talaga ako minsan eh. Habang naglalakad kami pa uwi, nag-stop over kami dito sa favorite yogurt house ko, itong Anayas Cafe. Bibili kasi ako nitong yogurt nila, yung 70 pesos na tub sana, kaso wala. Super sasarap ng mga yogurt nila, bet na bet ko. And affordable din. Meron din sila ditong Greek yogurt. Again, located sila dito sa may Lower Magsaysay, malapit sa may BCS, baba ng BCS. Yun lang naman for today's vlog mga mima ko. See you again on our next mini vlog.